Okay. Okay. So, hello, my dear Pisces. Ayan. Hello, my dear Pisces. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 25, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan, kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay? Ay, the martini. Unwinding. Suffering. Reward. Okay, it's more on parang taking something, ano daw? Taking something or doing something na may kinalaman sa... Kasi di ba pag umiinom ka, hindi naman literal na as in iinom ka, my dear. Pero it's more on parang yung pakiramdam niya ngayon is gagawa ka ng isang bagay na posibleng magdadala ng good feelings sa'yo. Okay, it's more on parang nag-a-unwind ka or nagre-release ka ng tension, ng kung ano man yan, or you just want to feel happy. Okay, or you just want to feel alive. Okay? So, tingnan natin. Additional cards pa tayo, my dear. July 25. The Martini. Okay, baka gusto mo mag-party-party. Okay, or maybe gusto mo lang ng gusto mo lang quality time. Diba, hindi naman lahat kasi ng umiinom, my dear, ay like walwal kung walwal. Yung iba, like, gusto lang nila parang alam mo yun, mag-unwind lang, mag-relax lang, di ba? Okay. Pero yung pinaka-overall na energy niya is more on parang no filter. Hindi maganda. Pag pinagsama mo yung alcohol at saka yung... Okay, hindi yan maganda. Hindi maganda yan. Alam mo, ako, my dear Pisces, I like yung mga tao na wala silang filter. Pero, I think there is a nice way kung paano natin i-deliver yung sarili natin. Okay, nang hindi tayo nagiging, alam mo yun, hindi tayo nagiging bastos or nagiging uneducated sa ibang tao. Parang ganon. So, I really do appreciate yung mga tao na wala silang filter or wala silang mga sinasala pag meron silang sinasabi. Pero, napaka-importante din kasi, my dear, na meron kang proper deliberation ng mga bagay na sasabihin mo. Hindi mo lang siya basta-basta sasabihin. So, ngayong araw na to, my dear, okay, ako meron akong rules. Ako hindi naman ako against sa pag-iinom, my dear. I'm not against sa pag-iinom. Pero I have these rules sa sarili ko na parang hindi ako iinom kung meron akong problema. Kumbaga, I rather like mag-walking or mag-jogging or like mag-yoga or mag-meditate pag meron akong problema. Pero sabihin mo na mag-iinom ako, especially kung meron akong problema, like it will not help. Kasi kinabukasan definitely may hangover ka, 'di ba? So, ayan. Ano nangyayari pa dito? So, pwede ka naman mag-unwind, pero it's just more on awareness ang nakukuha ko dito, my dear Pisces. It's just like you need to be aware. Kasi meron dito sa bandang baba nakalagay, sobering. Pero the rest ng words na nandito, my dear, is more on reward, intentional pause, di ba? Unwinding. Ayan yung nakalagay, my dear, sa bandang ibaba niya. Okay. Kaso, meron ka nitong card na 'to. Okay,
pwede din naman, my dear, na i-reverse natin yung situation. Probably, pero ganun pa rin yung magiging ending, my dear, eh, kahit balik ta rin natin, eh. Kasi sabihin na lang natin, merong tao na nakapagsalita sa'yo ng hindi maganda, and then dinibdib mo yon. And then eventually, like, mag-iinom ka. And then pwede kasi, 'di ba, pwede mong ulitin yung same pattern. So, ganun pa rin, 'no? Sabihin natin somebody triggered you. Kaya gusto mong mag-unwind kasi na-triggered ka. Baka you have a toxic boss, you have a very toxic family or something like that, or parang meron ka lang tinatanggap na akala siguro ng iba parang okay lang, parang bina-brush off mo lang na parang okay lang kahit ano sabihin nila sa'yo, okay lang, hindi naman ako nasasaktan. Like, ako kaya si Pisces, like I'm the most strongest zodiac sign in the whole, astrology, di ba? Parang ganon. Pero honestly, may something na nangyayari deep inside. Pero yung una ko kasi nakuha, my dear, is more on like, kasi last card siya. So, hindi ko pwede sabihin na parang i-disregard natin yung unang energy na mag-iinom ka ngayong araw na to or you will take something and definitely baka you will be malulus ka, my dear, sa control mo, di ba? So, pwede yon. Pero, pwede din nating i-take in a consideration, my dear, na baka meron mga tao na parang walang filter yung bunganga nila and parang akala nila parang pwede na lang nila sabihin lahat ng gusto nilang sabihin sa'yo. And then, possible yun na mag-trigger, my dear, ng parang alternative outlet. Kasi nabanggit ko rin kanina, na gagawin mo to feel good, okay? Para maging feel good ka or parang mai-release mo kung ano yung mga dapat mong i-release. Ang problema lang nito, my dear, is pag naging out of control ka. Kasi remember, anything na tinitake natin, especially alcohol, is, 'di ba, medyo pag nasosobrahan siya is nakaka-out of control talaga siya. Okay. Anyway, lumayas na tayo diyan kasi masyado na tayong paikot-ikot and pa-circle-circle na lang tayo sa ating reading. Okay. Pero posible talaga na baka naka-receive ka ng something na negative and then parang hindi mo alam kung paano mo siya i-release, okay? And i-take na lang natin as a warning na parang dapat hindi mo makopya yon. Hindi ka maging like hindi mawalan ng control yung bibig mo sa mga sasabihin mo, my dear. Okay? Like, dapat you still have this control sa mga nire-release mo na energy or ayaw mo na makopya sila na maging toxic ka rin. Kasi toxic na nga sila, tapos magiging toxic ka rin. So, wala. Toxic, toxic, toxic. Ganon. Anyway, let's go tayo, my dear Pisces. Tingnan natin. The Temperance, okay? Try to balance, my dear. The Devil card. Try to balance kung ano yung nararamdaman mo ngayong araw na to, my dear, ha? Try to balance. Hindi kita pinipigilan na kung ano yung gusto mong gawin, pero it's just more on parang wag mong i-reflect. Kumbaga parang wag mong i-duplicate. Wag mong i-copy kung ano yung ginawa ng ibang tao sa'yo. Okay? Kasi sila yon eh. Kumbaga sila yon. Kumbaga wala tayong magagawa kasi sila talaga yon. We have nothing to do. Kung toxic sila, masama ugali nila, like unfiltered yung mga sinasabi nila, or hindi sila marunong mag-deliver nicely ng mga bagay na gusto nilang sabihin. So, wala tayong magagawa doon. We have here the energy of the Seven of Swords. So, may nangyayari talaga dito, my dear. Basta, I'm receiving this energy, my dear, na kung ano tong gagawin mo ngayong araw na to, dapat maging mindful ka dun sa mga magiging consequence niya. Parang ganon. No? Basta, kung gusto mo maging masaya, okay lang naman. Pero parang, do it moderately. Parang ganon. And maging aware ka sa mga bagay na possible na maging consequence nito sa buhay mo. Yun lang siya. Okay? Yun lang naman talaga siya. And, kagaya na sinabi ko kanina, huwag mong kopyahin kung ano yung masamang ginawa sa'yo ng ibang tao. Sila yon. Di pa man nila nakikita ngayon o wala pa man silang taong nakakaharap ngayon na magsasabi sa kanila na mali yung ginagawa nila. Pero believe me, my dear, darating at darating yung araw, meron tao na magiging, alam mo yun, magkakaroon ng lakas ng loob at sasabihin sa kanila na mali yung ginagawa nila. Ganon. Okay? Coffee break. And a great power came with a responsibility.
So, even kahit nasabihin natin na you have a capacity na gawin kung ano yung gusto mong gawin, di ba? Meron yung responsibilidad. Lagi yung merong something. So, as long as aware ka lang sa kung ano yung possible na maging consequence, wala tayong magiging problema at all. Kasi nakita ko si Emperor. Let me see, my dear. Next card pa tayo. The Eight of Cups. I think meron ka talagang gustong i-release. Meron ka talagang gustong i-release. Paano ba i-release to? Kasi ayaw kitang pigilan na i-release siya kasi probably baka mabigat siya. Pero na-try mo na mag-pray, okay, mag-meditate, magpunta sa church, 'di ba? Kasi mas safe 'yun eh. 'Yun ang pinaka-safe talaga sa lahat. Kasi ako, if meron akong mabigat na dinadala, my dear, ang pinakauna ko talagang pinupuntahan is church. Talagang wala akong pakialam kung maraming tao, umiiyak talaga ako doon. Talagang nilalabas ko talaga lahat doon. Hindi naman to the point na parang hinahagul, yung para bang humahagulhol or something. Pero minsan nakikita ng mga tao na tumutulo talaga yung luha ko habang ako'y nagpi-pray. Kasi dahil sa sobrang bigat nga talaga niya. Pero I think, so far, yun ang pinaka-safe talaga sa lahat. Pag, so far ha, rather than magkwento ka sa ibang tao or mag-share ka or i-open mo kaagad yung bibig mo, I think, bago mo gawin kung ano-ano, daan ka muna ng church. Parang ganon. Okay, take time para magpunta ng church para mailabas mo lang kung ano man tumabigat sa heart mo. Okay? Let me see. The Seven of meron kang gustong itigil dito. Parang you want to stop something. So, malaking posibilidad, my dear, na baka merong mga tao na they are stepping, parang invading your privacy or invading your life or trying to control your life. Parang ganun, my dear, ang nakukuha ko, my dear. So, and mahirap to. Madaling sabihin na, iwanan mo na lang, layuan mo na lang, pero depende kasi sa sitwasyon, lalo na papaano pala kung katrabaho mo, 'di ba? So ang hirap nitong layuan kasi kung lalayo ka, mawawalan ka ng trabaho, 'di ba? So ang hirap nito, my dear. So ang masasabi ko lang sa iyo ngayong araw na to, I think it's more on like go ka muna sa church. Yun lang talaga sasabihin ko talaga. Like go ka muna sa church before ka gumawa ng mga bagay na 'di ba? Kung ano man yung gagawin mo ngayong araw na ito. If you wanna drink, go for it. Pero I think it will help kung meron kang masasabihan kaagad nito. Okay? Like, kung wala kang time magpunta sa church, like, do a simple prayer. Okay? I think yung bigat, okay, the Nine of Cups related sa yung mga manifestation, I can feel that there's a certain burden na nangyayari sa iyo ngayon. Para may load or something, okay? Expectation and manifestation. Nine of Cups and the Seven of Pentacles, okay? Meron ka mga ine-expect over here. Kung sa relationship, hindi to maganda. Kasi probably parang pinaglalaban mo yung somebody, meron kang pinaglalaban over here, like iniintindi mo, inuunawa mo, and then parang wala nangyayari, parang useless, okay? Kung sa relationship natin siya may connect ha, parang useless, nag-expect ka. Pero kung sa pera naman to, there's a tendency na parang meron mga distraction along the way, ganon. And nararamdaman mo ngayon yung bigat. The Three of Cups. Three of Cups is energy of celebration. Baka meron ka talagang ine-expect. And the Six of Cups. I think this is more on expectation, my dear, na parang hindi na-reach or hindi na ma-match. It's more on something na parang binibigay mo na paulit-ulit pero parang hindi na-appreciate or hindi na-appreciate or hindi nabibigyan ng halaga. Parang gano'n nakukuha ko, my dear. And nararamdaman mo ngayon yung bigat. Pwede dun sa connection like family, friends, and relationship. Pwede din naman to sa loob ng trabaho or a certain effort na nilalabas mo na parang pakiramdam mo nasasayang lang na nasasayang kasi wala kang nakikitang kahit anong progress or kahit anong result. We have here the energy of the Six of Pentacles over here related sa energy ng giving and then sharing. So, yun na nga. Parang meron kang nilalabas, my dear, and then hindi siya nasusuklian. Kaya ngayong araw na to, parang gusto mo mag-unwind or something. And there's a tendency nga, parang maging, di ba, maging matalim din yung mga pananalita mo. And
Sa akin, hindi ko alam kung paano kita mapapayuhan dito, my dear. Yun sa akin lang kasi lagi kong sinasabi na kung ano yung sinabi natin, hindi na natin na mababawi yung kasi sinasabi na natin. So, it's just always like better na maging mindful talaga tayo sa mga sinasabi natin. Okay. So, gagawa lang muna ako ng thumbnail, my dear, kasi tayo ay magko-closing na. I need to do my thumbnail. Ganon. Okay. So, my dear Pisces, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 25, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Take care of yourself. Bye-bye. Salamat po.